Kaya itong inna dina indallahil Islam, ibig sabihin, ipaliliwanag natin abot sa kakayanan ng mentalidad ng isang non-Muslim. Hindi siya simpleng katotohanan, ang relihiyon sa paningin ng Allah ay Islam. So hindi mabigat yung dating. Walang pag-aalinlangan o sangkatauhan ang itinalagang makalangit na batas o makalangit na kaparaanan ng pamumuhay bilang inyong relihiyon sa ibabaw ng kalupaan na ito ang magsasaayos ng tamang kaparaanan ng pamumuhay na mismong nagmula sa Allah ay al-Islam. Tulad halimbawa ng isang architect, bago siya magtayo ng isang gusali, ipaplano niya muna ang lahat. Nakuha nyo? Ang isang architect, bago niya itayo ang isang gusali, kasama ang mga engineer at mga iba pa, nakaplano na ang lahat. Nang sa ganoon, kapag ito'y itinayo niya, nasa tamang kaayusan. Ganon din, hindi pa nililikha ng Allah ang lahat ng bagay, ay isinaayos niya na ang lahat at nakatalaga na ang lahat ng ito sa ganap na kaayusan. Para bagang kapag bumili ka ng isang sasakyan, bumili ka ng computer, meron itong kaakibat na catalog o manual. Ganon din, nung nilikha ng Allah ang tao, meron itong kaakibat na manual o kaakibat na catalog, tinatawag natin itong Holy Scripture, na ito ay nagtataglay ng aklat ng buhay upang ito ang magsilbing gabay sa ibabaw ng kalupaan. Kaya iisa lamang ang relihiyon ng mga propeta at ito ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga propeta ay magkakapatid, ang kanilang mga ina ay magkakaiba, subalit ang kanilang relihiyon ay iisa. Hindi pwedeng Romano Katoliko si Adan, born again si Noah, Iglesia ni Cristo si Abraham, si Ismail at si Isaac ay Jehovah's Witnesses, Mormons naman si Moses. Hindi ganoon. Kung ano yung itinalaga na din ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang naging katuruan ng lahat ng mga propeta. Hindi ito na bago. Mashallah tabara. Hindi ko alam kung paano ko ito ipaliliwanag, pero inshallah is maipaliwanag ko ito sa inyo. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. Katotohanan ng inyong relihiyon ay isang relihiyon na lamang at ako ang inyong Rab na tagapaglikha, na kung kaya katakutan niyo ako, panatiliin ninyo ang inyong mga sarili sa pagsunod sa akin. Kaya upang maunawaan ng sangkatauhan ang mensahe na gabay mula sa kalangitan, ay nagpadala ang Allah ng 124,000 na mga propeta, na ang pinakapangunahing katuruan nila ay nakabatay sa dalisay na pagsamba. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Ustad, yung quiz, naging 100% ba silang lahat na perfect? Yung perfect mostly 5. 5 lang. Tapos, mas marami ang 20 more than 10. 10 lang. So, ibig sabihin, parang 50 lang yung ano nila. Eh, pag sinabi yung correct minus wrong, 0 sila. Correct plus wrong. Negative. Di ba? So, yun yung kinakailangan expert natin ang tauhid. Kaya, subhanallah, yung nandyan, pakita niyo yung sequence. Okay? So, walang pag-aalinlangan sa bawat sambayanan ay nagpadala kami ng sugo na kung saan isinasaad, dalisay na sambahin ng Allah at iwasan ang lahat ng maling uri ng sinasamba bukod sa Allah. Pagkatapos ang ilan sa kanila ay ginabayan ng Allah at ang ilan naman ay naging makatarungan ang pagkakaligaw sa kanila. Bakit? Dahil nauna na sa kaalaman ng Allah ang kanilang pagmamataas at pagdanggi sa kanilang kalooban. Dahil dito, naging makatarungan ang pagkakaligaw sa kanila. Na kung kaya, maglakbay kayo sa ibabaw ng kalupaan at saksihan kung ano ang naging wakas ng mga yaong tumanggi sa katotohanan. Kaya para mabatid
ang kadalisayan ng pagsamba, nagpadala ang Allah ng napakaraming sugo. 124,000, mula sa 124,000 ay merong 315 na mga sugo at mula sa 315, merong 5 na mga magigiting at mga dakilang sugo ng Allah. Si Nuh, si Noah, si Abraham, si Musa, si Isa at si Jesus, at sinabi mismo ng Allah kung ano ang kanilang relihiyon o pananampalataya. Kaya kabilang sila sa mga hinirang ng Allah. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Pinili ng Allah si Adam, si Nuh, ang pamilya ni Ibrahim, ang pamilya ni Imran, higit sa lahat ng sangkatauhan. Isa pagkatapos ng isa, at ang Allah ang siyang ganap na nakarinig at ganap na nakababatid ng lahat ng bagay. Ang pamilya ni Ibrahim, pagkatapos ng baha, lahat ng mga propeta ay nagmula sa kanya. Ang pamilya ni Imran, siya ay galing sa lahi ni Haring Solomon, patungo kay Haring David, patungo kay Joda, patungo kay Jacob. Ibig sabihin, ang lolo ni Jesus ay si Imran, ang kanyang lola ay si Hana, at ang naging anak nila ay si Maryam, at ang naging anak ni Maryam ay si Isa. Parang dalawang pagbabanggit bilang pagpaparangal sa lahi ni Isa dahil galing din siya sa lahi ni Ibrahim a.s. Kaya ito yung katibayan natin na sa simula't simula pa lamang na nilikha ng Allah ang tao ay nasa tamang kaparaanan ng pamumuhay. Kasi parang prinogram tayo, ang mga tao noon ay mga mangmang, hubot-hubad. Ibig sabihin, kumakain ng hilaw ng mga karne. Hindi tama ang kanilang kaparaanan ng pamumuhay, kaya in-educate sila ng kaluraning bansa. Kaya palaging bida ang mga kaluraning bansa sa amin. Sila palagi yung parang Diyos. May mga pelikulang American Dreams. Gustong-gusto nilang pumunta sa kaluraning bansa. Pero hindi naman doon nagmula ang kasaysayan ng mga propeta. Kaya sa simula-simula pa lamang ay nasa tamang pananampalataya na ang ating mga magulang na si Adan at Eva. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mag-i-stop tayo ng 12:15, meron pa tayong 9 minutes. Then, diretso na kayo sa masjid. Kung pwede, please, balik kayo kaagad. Then, kung kakain tayo, dito na kayo kumain sa harapan para may pagpatuloy natin habang kumakain kayo. Ito yung katibayan natin. Pagkatapos sila magkasala, pinalaya sila sa paraiso. Bumaba kayong lahat dyan mula sa paraiso. At pagkatapos may darating sa inyo at sa inyong saling lahi na gabay mula sa akin. At ang sinumang susunod sa aking gabay, kailanman ay walang takot na magaganap para sa kanya at kailanman ay hindi magdadalamati. Subalit ang sinumang tatanggi at pasisinungalingan ang aming mga talata, revelasyon, katibayan, mga aral, palatandaan, sila ang maninirahan sa impyerno at mananatili sila roon magpakailanman. So, meron tayong gabay. Hindi hinayaan ng Allah na pagkatapos na tayong likain, wala tayong tataki na tamang kaparaanan ng pamuhay. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Sa makatuwid ang sinumang susunod sa aking gabay, kailanman ay hindi maliligaw, kailanman ay hindi magdadalamhati sa ibang talata na parehas din ang paksang tinatalakay. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. Nakita niyo to ha? Napakaganda nito.
At huwag kayong gumawa ng anumang katiwalian sa ibabaw ng kalupaan pagkatapos itong isaayos sa tamang kaparanan ng pamumuhay sa pamagitan ng pagkakapadala ng mga sugo o revelasyon bilang gabay sa mga partikular na mga sugo sa kanilang kapanahunan. Kaya yung revelasyon mula sa kalangitan bilang gabay, ito yung magsasaayos ng tamang kaparanan ng pamumuhay. Sa makatuwid, yes, at manalangin kayo o magsumamo kayo sa Allah, kalakip ang takot at pag-aasam, walang pag-aalinlangan, ang habag ng Allah ay palaging naroon sa mga gumagawa ng kabutihan. Kaya ang nagsaayos ng tamang kaparanan ng pamumuhay, ang revelasyon mula sa kalangitan na ito yung tinatawag na gabay. Minsan nasa kaanyuan ng ibig sabihin sagradong aklat. Ang mga sagradong aklat, nakapaloob doon ang aklat ng buhay upang ito ang ating gabay habang tayo ay tumatahak patungo sa kabilang buhay. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. At hindi ito pwedeng panghimasukan ng sinumang tao. Cool, sabihin mo sa kanila, "O Muhammad, gusto niyo bang pagsabihan ng Allah hinggil sa inyong relihiyon? Mas marunong pa ba si Felix Manalo, Ellen G. White, Eli Soriano, Eddie Villanueva, Joseph Smith Jr.? Mas marunong pa ba si Kibuloy? Mas marunong pa ba ang mga tao kaysa sa Diyos siyang lumikha sa kanila?" At paano ko ito pinaliliwanag? Kung sakaling sa inyong mga tahanan at sa inyong mga bakuran, wala kayong pahintulutan na batas na iiral maliban sa inyong batas. Hindi ba? Wala kayong pahintulutan na batas na iiral sa inyong tahanan at sa loob ng inyong bakuran? Bakit? Kayong nagmamayari nito. Sino bang nagmamayari sa atin? Sino bang nagmamayari ng mga kalangitan at kalupaan? Sino bang nagmamayari ng lahat-lahat? Hindi ba ang Diyos na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya niyo bang tanggapin na merong pang batas o kaparanang pamumuhay kaysa sa batas na kanyang itinalaga? Kaya hindi maaring panghimasukan ng tao ang relihiyon. Ito'y bukod tanging karapatan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito produkto ng kaisipan ng sinumang tao. Subhanallah. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Bakit merong relihiyon bilang gabay mula sa kalangitan? Sapagat ang alam lamang ng tao ay ang panglabas na kaanyuan ng buhay dito sa daigdig at wala silang kaalam-alam hinggil sa kabilang buhay. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Bakit